Magandang umaga po at welcome po sa ating programa, My Morning Manna with Pastor OG. Ang awitin po na inyong narinig is It Well With My Soul ni Linda Randall sa kanyang album na Hymns, under the Gaiter Gospel Service. Sa umagang ito po ay buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng 2 Timothy chapter 2 verses 1 hanggang 30. Aklat po ng pangalawang Timoteo, kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 13. Ito po ang pagkasabi sa ating salin. Ngunit Timoteo, anak ko, magpakatatag ka sa tulong ni Kristo Jesus. Ang mga narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi ay turo mo sa mga taong mapagkakatiwalaang magturo naman sa iba. Magpakasakit ka tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ang isang kawal ay hindi dapat makialam sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip dapat niyang sikaping magbigay lugod sa kanyang pinuno. Hindi magtatagumpay ang isang manlalaro kapag hindi siya sumusunod sa mga tuntunin. Ang magsasakang nagpapagal ang may karapatan sa unang bahagi ng ani. Dili-dilihin mong mabuti ang sinasabi ko sa iyo at ipaunawa sa iyo ng Diyos ang lahat ng ito. Alalahanin mo, si Jesucristo ang nagmula sa angkan ni David at ang muling nabuhay. Ito ang mabuting balitang ipinangaral ko, ang dahilan ng aking pagdurusa hanggang sa pag-apos sa tulad ng isang salarin, ngunit hindi maigagapos ang salita ng Diyos. Pinagtitiisan ko ang lahat ng bagay alang-alang sa mga hinirang ng Diyos upang magtamo rin sila ng kaligtasang mula kay Kristo Jesus. At nang walang kaluwalhatian, narito ang kasabihang mapapanaligan. Kapag tayo'y namatay nakalakip ni Jesucristo, walang sawang mabubuhay na kasama niya tayo. Kung tayo man ay magtiis ng hirap sa mundong ito, maghahari naman tayong kapiling ng ating Kristo. Kapag siya itinakwil sa harapan ng tao, pagdating ng takdang araw, itatakwil niya tayo. Kung tayo ay hindi tapat, si Kristo ay tapat pa rin, sapagkat ang sa kanya ay hindi niya itatakwil. Sa umagang ito ay pag-usapan po natin ang the next generation. Si Apostol Paul po ay dibdibang nagtuturo sa kanyang anak sa pananampalataya na si Timoteo, at sinabi niya sa kanya na ang itinuro ko sa iyo ay ituro mo rin sa ibang tao na kaya ding magturo sa iba. It only tells us that what God is wanted to do for us is to pass on what we have acquired from Him. Para kay Apostol Paul, mapuputol ang henerasyon niya kung hindi niya ipapasa ang meron siya. Kaya kailangan niyang ibigay kung ano man yung meron siya. Sinabi niya doon sa verse 2, di ba? The things that you have learned from me, commit this also to faithful men who will be able to teach others also. This is my challenge to every Christian. You have the influence to the people surrounding you. You have the influence to your children. You have the influence to the people, to your friends. My question is, ipinasa mo ba ang natanggap mo mula kay Kristo? That's my challenge. The next generation will pass on what we have. Ang tanong sa ating mga anak, ipinasa ba natin ang pananampalatayang meron tayo? Ipinasa mo ba yung kaligtasang ating natatanggap? That's the greatest question. What will happen to your next generation kung hindi mo ito gagawin sa ngayon? Kaya my challenge is, pass it on to the next generation, katulad ng isang tumatakbo na ipinapasa ang baton sa kasunod hanggang matapos ang larong ito. I'll be sowing a good seed by doing a good deed that'll come back to me. Minsan pa po nagbabalik ang inyong lingkod, Pastor OG. Ang awitin po ninyong narinig is I Cast My Bread Upon the Water ng Gold City sa kanilang album na Moment of Truth. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral. Ito po ang binanggit ko dito sa ating biblical truth. What kind of legacy you can leave to your next generation? Ito po ang tanong na napakabigat. Anong klaseng legacy ang pwede mong ipamana sa iyong anak? Utang ba? Problema? Huwag naman sana. Katulad ng isang prophet na ang pinamana niya sa kanyang pamilya ay utang na niiwan
Kaya yung asawa, problema, kaya lumapit siya sa isang propeta, sinabi niya, Sir, ang aking mga anak ay ibibenta bilang kapalit dahil doon sa utang ng aking yumaong asawa. And this prophet said, okay, kumuha kayo ng mga vessels, lagyan mo, empty them, no? Lagyan natin ng oil. So, in this scenario, makikita natin, ang pinamana ng isang prophet is utang. And I don't want that to become, the heritage or the legacy that we can give to our children, the inheritance that we can give them. Instead, anong pwede nating iiwan sa kanila? Yung pananampalataya natin, pagmamahal sa Diyos, pag-ibig sa Kanya, paglilingkod. Pass it on to your next generation. Huwag kayong pumayag na kayo lang maligtas sa lugar na ito. Bagkus maipasa din ninyo sa inyong mga anak, mga kamag-anak, kung ano man ang natanggap ninyo mula sa ating Panginoon. Ang kapayapaan, pag-asa, tagumpay, na mula sa ating Panginoon ay ating ipasa sa kanila, nang sa ganun ay sila din ay makatanggap sa kaligtasang ating natatanggap. Another point po, our life is just a short period of time. It's like a bubble, like a smoke, like a candle in the wind. Make sure to pass on what you have before you fade and gone. Bago man tayo pumanaw sa sanlibutan ito, sana maipasa na natin sa next generation ang ating natanggap. That's my desire, no? Bago man ako pumanaw sa mundong ito, I can pass on to my next generation what I have. The joy of God, the joy of serving the Lord, the freedom that I receive from God, in every aspect of my life, the financial freedom, the spiritual freedom, the physical freedom, freedom from sickness, deliverance from the captives of the devil, everything that the Lord has given me, I want to deliver it to the world and be a good inheritance even to my children. Another point, the last but not the least, is we influence future generations by living for Christ today. Kung ipamuhay natin ang tama ang ating pamumuhay at makita ito ng ating mga anak, yun ang magiging legacy natin na pwedeng ipamana sa ating mga anak. Maaring wala man tayong maraming ari-arian, maaring hindi tayo ganun kayaman tulad ni Lucio Tan o katulad kay Mr. Gokong Wei, but if we have this faith in God, this is a good heritage, this is a good inheritance, this is a legacy that we can give to our children. God bless po at magandang umaga. Calm all your darkest fears. It won't be long till the dawn. Tomorrow's another day to live free of all your pain. So don't give up on your faith, 'cause it's almost the morning.